Sa bawat labanan, may dalawang uri ng tao, ang madaling mag-react at ang hindi mo kailanman mabasa. Ang una ay laging nauuna sa emosyon, sumasabog, nagtatanggol, nagpapaliwanag. Ang pangalawa ay tahimik, hindi nagpapakita ng iniisip at sa katahimikan niyang iyon natatakot ang mundo. Ang pagiging mentally intocable ay hindi pagiging bato. Ito ay pagiging estratehiko. Ito ang kakayahang kontrolin ang sarili sa ilalim ng presyur, panatilihin ang dignidad kahit sa gitna ng insulto, at mag-isip ng 5 hakbang sa unahan habang ang iba ay abala sa drama ng kasalukuyan. Ang mga prinsipyong ito ay hindi para sa mahina. Ang mga ito ay aral mula sa mga utak na ginamit ang kapangyarihan hindi sa sigaw kundi sa disiplina. Si Machiavelli sa kanyang akdang O Prinsipe ay hindi nagturo kung paano maging mabuti, tinuruan niya tayo kung paano manatiling buo sa mundong ginagamit ang kabaitan bilang sandata. At dito, matututunan mo ang 7 batas ng isip na ginamit ng mga pinunong hindi kailanman nadurog ng opinyon, ng emosyon o ng takot. Bago mo ito pakinggan, unawain mo ito. Ang mga taong madaling kontrolin ay hindi ginagapos ng mga tanikala, kundi ng sariling reaksyon. Kaya, ang unang hakbang para maging intocable ay alisin ang karangyaan ng agarang tugon. Sa bawat insulto, bawat panghuhusga, bawat pagtatangka ng iba na hilahin ka sa emosyon, kailangan mong manatiling kalmado, hindi dahil duwag ka, kundi dahil alam mong ang bawat reaksyon ay impormasyon na ginagamit laban sa'yo. Isang mental na eksena, isipin mong ikaw ay nasa loob ng palasyo. Sa labas may mga nag-aaway, sumisigaw, nagmamatigas ng panig. Ngunit sa loob ng mga pader, ikaw ay kalmado, nanonood, nag-oobserba. Alam mong bawat sigaw ay taktika, bawat galaw ay pattern. Hindi mo kailangang sumali sa ingay, kailangan mo lang maghintay. Dahil ang tunay na hari ay hindi kailangang sumigaw para mapakinggan. Sapat na ang kanyang presensya para tumahimik ang silid. Sa mga susunod na aralin, malalaman mo kung paano ginamit ni Machiavelli ang mga prinsipyong ito para hubugin ang mga taong kayang maglakad sa gitna ng kaguluhan ng hindi nababasag. Matututunan mong pigilan ang utak ng kalaban, basahin ang mga kilos ng tao at laging mapanatili ang posisyon ng kalamangan, hindi sa lakas kundi sa malamig na lohika. Ito ang 7 hakbang tungo sa pagiging mental fortress, isang isipan na hindi tinatabla ng insulto, hindi kinokontrol ng emosyon at hindi kailanman nakikialam sa laban na hindi makakabuti sa kanya. Ang unang tuntunin ay simple ngunit brutal. Huwag ipakita ang iyong ritmo. Sa oras na alam ng kalaban kung paano ka gagalaw, patay ka na. Ang katahimikan ay hindi kawalan ng sagot. Ito ay sandata. At kung makakaya mong matutunan ito, sa bawat laban, sa bawat ugnayan at sa bawat giyerang emosyonal, ikaw ang magiging sentro ng katahimikan sa mundo ng kaguluhan. Regra 1. Huwag ipakita ang iyong ritmo, ang sikreto ng kapangyarihan na hindi makita sa mundo ng mga nagmamadaling magpaliwanag. Ang katahimikan ay nagiging sandata ng mga hari. Ang unang batas ng pagiging mentalmente intocable ay simple ngunit halos imposibleng gawin para sa ordinaryong tao. Huwag mong ipakita ang iyong ritmo. Dahil sa sandaling malaman ng iba kung paano ka gumalaw, paano ka magalit, paano ka tumugon, nagiging libro ka na bukas sa kanilang mga mata. At sa bawat pahina ng emosyon mo, binabasa nila kung paano ka talunin. Ang taong nakikita ay madaling kontrolin. Ang taong misteryoso ay hindi kailanman nahuhuli. Ang mga manipulator, politiko at mapang-akit na leader ay may iisang talento. Alam nila kung paano magbasa ng ritmo ng kalaban. Binabantayan nila kung kailan ka sumasagot,
paano ka nagtatanggol, at kung kailan ka natatahimik. Ang bawat reaksyon ay nagbibigay ng mapa ng iyong isip. Kapag nagalit ka, alam nilang ang ego mo ang butas. Kapag nagmakaawa ka, alam nilang takot kang mawala. At kapag pinilit mong ipaliwanag ang sarili mo, alam nilang desperado kang maintindihan. Lahat ng iyon ay pulso ng emosyon, musika na kanilang sinasayawan. Ngunit ang mga tunay na nagmamay-ari ng kapangyarihan mula kay Machiavel hanggang kay Cesar ay alam ang kabaligtaran. Ang kapangyarihan ay nasa kawalan ng ritmo. Kapag hindi nila mabasa kung kailan ka kikilos, nagiging tahimik ang laro. Kapag hindi nila alam kung nasaktan ka, nawawala ang thrill ng laban. Ang kawalan ng reaksyon ay parang fog sa battlefield. Habang abala silang manghula, ikaw ay nag-iisip ng estratehiya. Sa psikolohiya, ito ay tinatawag na emotional opacity, ang kakayahang itago ang iyong emosyonal na estado nang hindi nagsisinungaling. Hindi ito pagiging plastik, kundi pagiging disiplinado. Kapag marunong kang maglaman ng sarili, nagiging observer ka ng mundo sa halip na biktima nito. Dahil ang taong kalmado ay nakakarinig ng mga bagay na hindi napapansin ng mga sumisigaw. Ang katahimikan ay parang radar. Nakikita nito ang kilos ng iba bago pa man nila ito maintindihan. Isang cinematic na imahe, isang silid na puno ng usok, dalawang general na magkatapat sa mesa. Ang isa ay sumisigaw, nagbabantang wasakin ang lahat. Ang isa ay tahimik, nakatitig lang. Ang kanyang mga mata ay hindi galit, hindi rin malamig, neutral. Sa bawat sandali ng katahimikan, ang kabilang general ay lalong nagagalit. Hanggang sa huli, siya mismo ang nagbigay ng impormasyon na kailangan ng kalaban. Iyon ang kapangyarihan ng hindi nagpapakita ng ritmo. Pinapagod mo silang hulaan kung saan ka untatama. Ang unang teknik upang maisagawa ito ay emotional delay. Kapag may nag-trigger sa'yo, insulto, pananakot o biglang emosyonal na hamon, huwag kang agad tutugon. Maghintay ng 3 segundo bago sumagot kahit sa isip lang. Ang 3 segundo na iyon ay pagitan ng pagiging alipin ng emosyon at pagiging may-ari ng sarili. Sa loob ng mga sandaling iyon, nagkakaroon ng distansya sa pagitan ng iyong damdamin at ng iyong kilos, at doon ipinapanganak ang tunay na kapangyarihan. Ang ikalawang teknik ay strategic vagueness. Huwag mong ibigay ang lahat ng sagot kahit tinatanong. Kapag may nagtanong, ano bang plano mo? Sagutin mong, depende kung paano gagalaw ang sitwasyon. Ang mga salitang iyan ay tila simple, pero lumilikha ng ulap ng hindi tiyak. Ang kalaban ay mahihirapan magplano dahil hindi nila alam ang direksyon mo. Ang misteryo ay hindi kawalan ng impormasyon, ito ay kontroladong kakulangan. Machiavel mismo ang nagsabi, ang mga tao ay hatol sa kung ano ang nakikita nila, hindi sa kung ano ang hindi nila nakikita. Kaya kung kaya mong itago ang galaw mo, ikaw ang nagdidikta kung ano ang makikita nila. Kapag gusto mong magpakita ng kahinaan, ipakita mo ito ng sinasadya upang mapaniwala silang panalo na sila. Kapag gusto mong magmukhang abala, magpahinga. Kapag gusto mong magmukhang tahimik, magplano. Ang mga taong marunong magpalit ng maskara ay hindi kailanman nababasag dahil walang nakakakita ng tunay nilang mukha. Ngunit tandaan, ang layunin ng katahimikan ay hindi pagtakbo. Ang tunay na katahimikan ay presensya na hindi nangangailangan ng salita. Kapag nagsalita ka, dapat ito ay may timbang, hindi bilang reaksyon, kundi bilang desisyon. Ang bawat salitang binitawan ng taong hindi laging nagsasalita ay nagiging bala. Ang bawat galaw na ginagawa mo ng may intensyon ay nagiging kasaysayan. Sa mga relasyon, ito ay mas malakas pa. Ang mga taong sanay makakuha ng atensyon ay mabubuwang sa isang taong hindi nagre-react. Kapag ang drama
ay hindi mo pinansin, ito ay namamatay sa sariling ingay. Ang katahimikan mo ay nagiging salamin kung saan nakikita nila ang sarili nilang kahinaan. Sa ganitong paraan, ang iyong hindi pagkibo ay nagiging pinakamatinding pahayag. Ang susunod na antas ay controlled unpredictability. Kapag minsan kang tahimik, minsan kang tumatawa, minsan kang naglalakad palayo, nawawala ang pattern. Ang mga taong gustong manipulahin ka ay umaasa sa consistency. Kapag binasag mo ito, hindi nila alam kung paano ka hahawakan. Sa politika, ito ang ginamit ng mga hari, magpakita ng galit sa maliit na bagay pero manatiling kalmado sa malaki. Dahil ang hindi inaasahan ay laging nakakatakot. Isang psikolohikal na sandali, isipin mo ang isang taong sinubukang kontrolin sa loob ng maraming taon. Alam ng manipulator ang bawat kahinaan hanggang sa isang araw, biglang hindi siya sumagot. Hindi siya nagalit, hindi siya nagmakaawa, hindi rin siya nagpakita ng lungkot. Tumahimik lang. Sa sandaling iyon, bumagsak ang kapangyarihan ng manipulator. Dahil ang katahimikan ay parang salamin. Kapag walang emosyon na bumabalik, ang sumasalakay ay nakikita ang sarili niyang kahungkagan. Sa huli, ito ang unang batas ng mga taong hindi na kayang galawin. Hindi sila predictable. Hindi dahil gusto nilang magtago, kundi dahil alam nilang ang kalayaan ay nabubuhay sa pagitan ng mga tanong ng iba. Kapag ikaw ay nabasa, ikaw ay nabibilang. Kapag ikaw ay nabibilang, ikaw ay nasusukat. At kapag nasusukat ka, maaari ka ng kontrolin. Kaya't alagaan mo ang iyong misteryo gaya ng hari na nagtatago ng espada. Hindi mo kailangang ipakita para mapaniwala silang mayroon ka. Ang taong hindi mo mabasa ay taong hindi mo matatalo at sa sandaling marunong ka nang mamuhay sa kalmadong kawalang paliwanag, sa gitna ng ingay ng mga emosyon at argumento, ikaw ay nagiging alamat ng disiplina. Sa bawat kilos mo may katahimikan, sa bawat titig may bigat, at sa bawat sandali ng iyong paghinga, ang mundo ay nagiging mas mabagal. Dahil alam nitong ang taong hindi nagsasalita ay siyang pinakamalalim mag-isip. Regla 2, kontrolin ang iyong emosyon. Ang sikreto ng kapangyarihan na hindi nasasabog, ang pangalawang batas ng isang isip na hindi kayang galawin ay ito. Kung hindi mo kayang kontrolin ang sarili mong emosyon, may ibang gagamit nito laban sa iyo. Maaring matalino ka, mabilis mag-isip o mahusay magsalita. Ngunit kapag ang emosyon mo ang nagmamaneho sa iyo, ikaw ay parang sundalong may baril na walang gatilyo. Ang lakas mo ay nakasandal sa tiyempo at ang tiyempo ay hindi kailanman makukuha ng taong pinangungunahan ng bugso. Kaya ang tunay na kapangyarihan ay hindi sa pagsigaw, kundi sa katahimikang nagdedesisyon kung kailan tatama. Ang emosyon ay parang apoy. Kapag ginamit mo ito ng tama, nagbibigay ito ng liwanag, enerhiya, direksyon. Ngunit kapag pinabayaan mo itong lumagablab ng walang disiplina, susunugin nito ang lahat, kasama ka. Iyan ang dahilan kung bakit si Machiavelli ay laging nagbabala laban sa impulsive rulers. Ang mga pinunong madaling magalit ay madaling lokohin. Ang mga taong mabilis maawa ay madaling manipulahin. At ang mga laging sumusunod sa tibok ng damdamin ay laging magiging biktima ng mga marunong gumamit ng tiyempo. Sa larangan ng psikolohiya, tinatawag itong emotional hijack. Kapag na-trigger ka, ang iyong amygdala, ang sentro ng takot at galit sa utak, ay kumukuha ng kontrol mula sa iyong lohikal na isip. Sa loob ng ilang segundo, hindi ikaw ang nagdedesisyon, kundi ang hayop na nasa loob mo. Kaya't sa bawat insulto, sa bawat provokasyon, sa bawat taong sinusubok ang pasensya mo, tandaan, hindi mo kailangan patunayan ang lakas mo dahil ang tunay na malakas ay ang taong kayang ngumiti habang tinatangkang galitin siya. Isang cinematic na eksena, isipin mong nasa harap ka ng mga taong nag-aakusa sa iyo. Lahat ay nagsasalita, nagtutulak sa iyo para sumigaw, para magkamali.
Ngunit sa gitna ng ingay, nakaupo ka lang, tahimik, nakatingin. Ang kamera ay dahan-dahang nag-zoom in sa iyong muka. Walang galit, walang takot, walang pakiusap. Sa loob ng katahimikan mong iyon, mararamdaman ng lahat ang bigat ng kontrol. Dahil minsan, ang hindi pag-react ay ang pinakamalakas na sagot. Upang marating ang ganitong antas, kailangan mo ng emotional training. Una, kilalanin ang iyong triggers. Sino o ano ang madalas magpa-react sa'yo? Ang taong alam ang kanyang kahinaan ay hindi na madaling pindutin. Kung alam mong galit ka kapag hindi ka pinapansin, bantayan mo iyon. Kung alam mong natataranta ka sa insulto, huwag mong hayaang gamitin iyon bilang pang-akit. Ang mga manipulator ay parang sniper. Hindi nila kailangang makita ang buong katawan mo. Sapat na ang makita nila ang sugat mo. Ang ikalawang hakbang ay controlled expression. Hindi ibig sabihin na dapat mong itago ang emosyon, dapat mo itong pagmamay-arian. Kapag nagagalit ka, huwag mong ipakita sa sandali ng init. Gamitin ito mamaya sa eksaktong oras na makakabuti sa'yo. Si Machiavelli ay nagsulat, ang galit na ipinakita ay kahinaan, ang galit na pinatagal ay armas. Ang taong marunong maghintay bago sumagot ay parang mamamaril na laging tumatama. Isang klasikong halimbawa ay si Marcus Aurelius, ang pilosopong emperador. Sa bawat paninirang ibinabato sa kanya, hindi siya sumasagot agad. Sa halip, sinusulat niya ang kanyang emosyon sa jurnal. Binubuo ang isip bago kumilos. Ang kanyang disiplina ang nagligtas sa kanya sa mga bitag ng mga senado at mga kalaban. Dahil habang sila ay galit, siya ay nagmamasid. Ang bawat desisyon niya ay parang kutsilyong pinatalas sa katahimikan. Ang mga taong gustong sirain ka ay hindi kailangang manalo. Gusto lang nilang bumaba ka sa antas nila. Kapag nagalit ka, panalo na sila. Kapag nagmakaawa ka, panalo pa rin sila, kaya't ang pinakamalakas mong pahayag ay hindi ang pagsigaw ng "hindi mo ako kaya", kundi ang kalmadong pagtawa sa gitna ng kaguluhan. Hindi dahil wala kang pakialam, kundi dahil alam mong ang galit ay parang ang kandila. Kapag sinindihan mo, ikaw din ang mauubusan ng hangin. May 3 teknik na ginagamit ng mga estrategista para manatiling malamig sa gitna ng apoy. Una, delayed response. Kapag may nagbigay ng insulto, magbilang ka ng 3 bago sumagot. Pangalawa, neutral tone. Huwag mong itugma ang emosyon ng kausap mo. Kapag sumisigaw siya, magpatahimik ka. Kapag lumuluha siya, maging matatag. Ang contrast ang pumapatay sa kontrol nila. At pangatlo, inner framing. Sa isip mo, huwag mong isiping, laban ito, isipin mong examine lang. Dahil kapag binago mo ang frame, nawawala ang bigat. Isang makabagbag damdaming halimbawa ay mula sa kasaysayan ni Cleopatra. Kapag nakaharap niya ang mga diplomat na gustong ibagsak siya, hindi siya nagtataas ng boses. Sa halip, ipinapakita niya ang malamig na kumpiyansa ng isang reyna. Kahit sa gitna ng panganib, ang kanyang tinig ay mabagal. Ang tingin ay direkta. Ang katawan ay hindi gumagalaw. Alam niyang ang unang gumalaw ay laging natatalo. Ang mga kalaban ay nauubos sa paghihintay, sa pagdududa. At sa oras na magsalita siya, lahat ay tahimik. Sa modernong panahon, ito ang parehong prinsipyong ginagamit ng mga negosyanteng matatag. Sa bawat negotiation, may taong sisigaw, mananakot o magpapanggap na kaibigan. Ang pinakamahusay na negosyador ay hindi sumasabay sa emosyon. Pinapanood niya, pinag-aaralan at sinasagot lang kapag malinaw na ang lahat. Dahil sa larong ito, ang unang mag-react ay laging talo. Ngunit huwag kang magkamali. Ang kontrol ng emosyon ay hindi pagpatay ng damdamin. Ang taong walang emosyon ay hindi malakas. Siya ay patay sa loob. Ang tunay na disiplina ay maramdaman ang lahat, ngunit hindi kailanman paandarin ng alinman. Maaari kang masaktan, ngunit hindi ka kailanman magpapatalo sa sakit. Maaari kang umiyak, ngunit hindi ka kailanman magpapadesisyon sa luha. Ang kalayaan ay hindi kawalan ng damdamin,
kundi kakayahang gamitin ito bilang direksyon, hindi destyero. Kaya sa tuwing may magtatangkang pukawin, isipin mo ito, ang bawat insulto ay pagsubok, hindi laban. Kung pipiliin mong hindi tumugon, hindi ka duwag, ikaw ay nagiging hari ng sarili mong kaharian. Sapagkat ang taong hindi kayang galitin, hindi rin kayang manipulahin. Ang katahimikan mo ay hindi kahinaan. Ito ang pader na hindi nila mabasag. Sa dulo, ito ang pangalawang batas ng mga Machiavellicos na hindi kayang galawin. Ang emosyon ay alipin ng isip, hindi kabaliktaran. Kapag natutunan mong mamuno sa sarili mong damdamin, wala ng sino man ang makakapagpabagsak sa iyo dahil ang labanan ay hindi sa labas kundi sa loob. At kapag kalmado na ang loob mo, lahat ng kaguluhan sa paligid ay nagiging musika ng iyong disiplina. Regra 3, itago ang iyong intensyon. Ang sining ng hindi nahihigitang katalinuhan, ang ikatlong batas ng isip na hindi kayang galawin ay ito. Ang tunay na kapangyarihan ay nakatago, hindi ipinagmamalaki. Ang taong laging gustong ipakita kung gaano siya katalino, kung gaano siya tama, o kung gaano siya alam, ay nagbubukas ng pinto para mapasok. Ang matalinong tao ay hindi kailangang ipakita ang utak niya sa bawat laban. Sapat na ang manahimik at hayaang maniwala ang kalaban na siya ang nagmamay-ari ng eksena. Kapag naniwala ang mundo na hindi mo alam ang iyong nilalaro, dun mo sila kayang talunin ng walang laban. Ito ang isa sa mga pinakamatandang prinsipyo ni Machiavel. Ang taong marunong magtago ng intensyon ay may 2 beses na kapangyarihan kaysa sa taong marunong magsalita. Ang lihim ay hindi lamang pagtatago ng plano, ito ay pagtatago ng direksyon. Kapag alam ng iba kung saan ka pupunta, pwede nilang hadlangan ang daan mo. Ngunit kapag naglalakad ka sa gitna ng ingay ng walang malinaw na ritmo, ikaw ay parang aninong hindi mahabol. Sa bawat kilos mo, may kalituhan. Sa bawat katahimikan mo, may banta. Sa psychology, ito ay tinatawag na strategic opacity. Ang mga taong ganito ay hindi nagsisinungaling, pero hindi rin nagbibigay ng lahat. Hindi sila tahimik dahil wala silang masasabi. Tahimik sila dahil alam nilang ang bawat salita ay impormasyon. Kapag sinabi mo ang lahat ng iniisip mo, ibinibigay mo sa kalaban ng mapa ng iyong isip. Ang taong hindi nakikita ang plano mo ay hindi makakapaghanda laban sa iyo. At habang sila ay nag-aakala, ikaw ay nagtatayo ng imperyo. Isang cinematic na larawan. Isipin mong nakaupo si Cleopatra sa harap ng kanyang mga tagapayo. Ang isa ay nagsasabi ng digmaan, ang isa ay kapayapaan, at ang isa ay pagtatakas. Tahimik lang, siya nakikinig. Sa huli, tumingin siya sa kanila at ngumiti. Gagawin natin kung ano ang dapat gawin, sabi niya. Walang paliwanag, walang direksyon, ngunit ilang araw matapos ang pagpupulong, bumagsak ang mga kaaway at walang nakakaalam kung paano niya ito ginawa. Iyon ang kapangyarihan ng hindi nagpapakita ng intensyon. Ginugulo mo ang mundo habang binubuo mo ang iyong plano sa loob ng isip. Ang unang teknik sa pagtatago ng intensyon ay distraction through honesty. Magbigay ng katotohanan, pero hindi lahat. Halimbawa, kung may nagtatanong kung anong plano mo sa negosyo, sabihin mong, naghahanda lang ako sa bagong proyekto. Totoo yun. Pero hindi nila alam kung gaano kalalim ang ginagawa mo. Ang bahagyang katotohanan ay mas mapanganib kaysa kasinungalingan dahil binubura nito ang duda. Kapag naniwala silang alam na nila ang lahat, doon sila nagiging bulag. Ang pangalawang teknik ay controlled transparency. Minsan, kailangang magpakita ng kaunting galaw para maniwala silang wala kang tinatago. Ang mga magaling na negosyante ay gumagamit nito palagi. Nagpapakita sila ng maliit na bahagi ng plano para aliwin ang atensyon ng kalaban habang ang totoong galaw ay ginagawa sa dilim. Ang prinsipyong ito ay tulad ng magician.
Pinapakita niya ang kanang kamay habang ang kaliwa ang gumagawa ng mahika. Ang ikatlong teknik ay psychological misdirection. Gumamit ng salitang nagtutulak sa iba na gumawa ng maling interpretasyon. Kapag gusto mong lumabas na mahina, sabihin mong, "Hindi ko alam kung kakayanin ko." Kapag gusto mong magmukhang tahimik, magtanong ka sa halip na magpahayag. Sa bawat ganitong kilos, pinapaniwala mo silang alam nila ang direksyon mo, ngunit sa katotohanan, nililigaw mo lang sila. Machiavel ay may kasabihan, kapag masyadong malinaw ang iyong motibo, mas madali kang talunin. Ngunit kapag pinagdudahan nila ito, hindi nila alam kung saan tatama. Isang eksena sa isip, isang hari at isang kalaban sa chess. Ang hari ay naglalagay ng pyesa sa gitna, parang mali, parang madaling kainin. Tumawa ang kalaban, agad na kumilos. Ngunit sa susunod na galaw, nakulong ang reyna niya. Ang simpleng pagkakamali ay naging bitag. Ang parehong prinsipyong ito ang ginagamit sa mga digmaan, negosyo at relasyon. Ipagpalagay mong ikaw ang biktima at ang kalaban ay magpapahinga. Kapag tumigil sila sa pagbabantay, doon mo ibinubunot ang espada. Ngunit tandaan, ang pagtatago ng intensyon ay hindi nangangahulugang panlilin lang para saktan. Ito ay disiplina upang mapanatiling buo ang sarili mo laban sa mga mata ng mundo. Hindi lahat ng nakikita mo ay kailangan mong ipakita. Hindi lahat ng alam mo ay kailangang marinig. Ang katahimikan mo ay hindi kawalan ng opinyon, kundi paggalang sa sariling plano. Ang taong marunong maghintay ng tamang sandali ay laging nagiging alamat sa dulo. Sa modernong lipunan, kung saan lahat ay nagsasalita, nagpo-post at nagpapaliwanag, ang taong marunong manahimik ay nagiging simbolo ng kapangyarihan. Kapag hindi nila alam kung ano ang nasa isip mo, ginagawa nila ang lahat para alamin. At habang abala silang magtanong, ikaw ay naglalakad patungo sa susunod na tagumpay. Kaya't sa bawat larong emosyonal, sa bawat diskusyong puno ng ingay, tandaan mo, ang hindi sinasabi ay kasing lakas ng sigaw. Sa mga relasyon, ang prinsipyong ito ay mas matindi. Kapag alam ng tao kung kailan ka masaya, kung kailan ka galit, kung ano ang gusto mo, kaya ka nilang kontrolin. Ngunit kapag ikaw ay kalmadong hindi mahulaan, nagiging mapagmatsyag sila, umaayon sa ritmo mo at nawawala ang kanilang kapangyarihan. Ang misteryo ay hindi pagtatago. Ito ay paghawak ng direksyon. Isang psikolohikal na payo. Kapag may taong laging nagtatanong, anong iniisip mo? Ngitian mo lang, huwag kang sumagot. Dahil sa sandaling ipinaliwanag mo, nabuksan mo ang iyong kaharian. Ngunit sa sandaling ngumiti ka lang, ikaw ang hari ng tensyon. Ang hindi mo sinasabi ang siyang pinakamakapangyarihang pahayag. Ang mga taong marunong magtago ng intensyon ay parang mga bituin sa dilim. Nakikita mo ang liwanag, pero hindi mo alam ang distansya. Hindi mo sila maabot, pero ramdam mong nariyan sila. Sa mundo ng mga nagmamadaling ipakita ang lahat, maging bituin ka, tahimik, matatag at misteryoso. Dahil ang taong hindi maunawaan ay hindi kailanman matatalo. Kaya tandaan ang ikatlong batas ni Machiavel. Ang taong nagtatago ng direksyon ay nagmamay-ari ng laro. Huwag mong hayaan na basahin ka ng iba. Hayaan mo silang manghula habang ikaw ay nagbibilang ng mga hakbang sa dilim. Sapagkat sa dulo, ang pinakamatinding tagumpay ay ang panalong hindi alam ng mundo na nangyari at ikaw lang ang nakakaalam kung paano mo ito ginawa. Regla 4, gawing sandata ang pagkakamaling akala. Ang sining ng pagpapaniwalang mahina ka habang binubuo ang iyong tagumpay. Isa sa pinakamalakas na estratehiya ni Machiavel ay ang paggamit ng illusion of weakness. Ang pagpapaniwala sa iba na ikaw ay walang laban, habang sa loob ikaw ay nagtitipon ng lakas na kayang bumagsak ng kaharian. Ang taong inaakalang mahina ay hindi binabantayan. Ang taong minamaliit ay hindi pinaghahandaan.
at ang taong pinagtatawanan ay madalas na siyang bumabaliktad sa dulo ng laro. Iyan ang sining ng mga utak na hindi kailanman mahuhuli, pinapayagan nilang maliitin sila para makagalaw ng malaya. Sa lipunan, lahat ay nagmamadaling magmukhang matatag, matalino at tama. Ngunit ang totoong mga hari ng mundo ay marunong magtago sa anyo ng pagiging ordinaryo. Si Machiavelli ay nagsabi, ang pinakamainam na proteksyon ay kapag hindi ka nakikita bilang panganib. Sa sandaling maniwala ang iba na wala kang kakayahan, sila mismo ang mag-aalis ng kanilang bantay at doon ka tatama, hindi sa galit, kundi sa eksaktong sandali na hindi nila inaasahan. Isang cinematic na eksena, isipin mong may dalawang sundalo sa digmaan. Ang isa ay palaging maingay, laging nagyayabang sa lakas. Ang isa ay tahimik, laging nakayuko, laging tila pagod. Ngunit sa gabi, habang natutulog ang maingay na sundalo, ang tahimik ay nagbibilang ng sandata, nag-aaral ng mapa, nag-aantabay. Kinabukasan, sa gitna ng labanan, ang mahina ang unang nakatama dahil ang mga tahimik na tao ay laging naglalakad sa paligid ng mga taong abala sa sariling ingay. Ang unang prinsipyo ng ilusyon ng kahinaan ay underestimation control. Kailangang matutunan mong kontrolin kung gaano karaming respeto ang ibinibigay sa iyo. Huwag mong piliting patunayan ang sarili sa bawat sandali. Ang taong laging gustong magmukhang matalino ay nagiging predictable, ngunit ang taong handang magmukhang tanga ay nagiging hindi kayang hulaan. Ang pinakamalaking bentahe ng pagiging maliitin ay ang element of surprise. Ang mga taong hindi naniniwala sa kakayahan mo ay laging magiging huli sa pag-react. Sa psikolohiya, ito ay konektado sa expectancy violation theory. Kapag may inaasahan ang isang tao sa iyo at sinira mo yon ng biglaan, lumilikha ito ng cognitive dissonance, isang mental na pagkagulat na nagiging sandali ng kontrol. Halimbawa, kapag sanay silang mahina kang magsalita at bigla kang nagsalita ng may autoridad, ang isip nila ay matitigil sa pagtutol, hindi dahil natakot sila, kundi dahil nabasag ang imahe nila sa iyo. Ang mismong sandaling iyon ang ginagamit ng mga bihasang manipulator para kumuha ng kontrol sa direksyon ng usapan. Ang pangalawang technique ay strategic humility. Sa halip na ipaglaban ang bawat argumento, piliin mong umatras. Ipakita mong bukas ka, tanggap mo ang opinyon ng iba. Ngunit habang ginagawa mo ito, nagmamasid ka sa pattern ng kanilang mga galaw. Kapag alam mo na ang kahinaan nila, saka ka babalik, hindi para manalo, kundi para magdesisyon. Ang tunay na leader ay hindi kailangang laging tama. Kailangan lang niyang malaman kung kailan tatahimik. Isang makasaysayang halimbawa, si Julius Caesar, bago siya naging diktador, ay ginamit ang pagpapakumbaba bilang sandata. Sa harap ng Senado, lagi siyang tahimik, tila sumusunod, parang hindi interesado sa kapangyarihan. Ngunit sa likod ng mga pader, binubuo na niya ang kanyang hukbo, binibili ang katapatan ng mga sundalo at pinapalawak ang impluensya. Nang tuluyang sumabog ang kanyang plano, wala nang nagawang depensa ang mga senador dahil naniwala silang siya ang pinakamasunurin. Sa modernong panahon, ito ang parehong estratehiya na ginagamit ng mga negosyanteng hindi kailanman nagmamadaling ipakita ang yaman nila. Habang ang iba ay abala sa pagpapakita ng resulta, sila ay tahimik na nagpapalago ng sistema. Sa oras na magpakita sila ng tagumpay, huli na para sa mga kalaban. Ang taong hindi ipinapakita ang lahat ay hindi kailanman mawawalan ng alas. Ngunit huwag mong ipagkamali ang sining ng pagkakamaling akala bilang kasinungalingan. Ang tunay na disiplina dito ay self-restraint. Kailangan mong matutong pigilan ang natural na pagnanais na patunayan ang sarili. Kapag tinawag kang mahina, huwag kang magpaliwanag. Kapag tinawag kang tanga, ngumiti ka lang.
Ang bawat pagdepensa mo ay kumpirmasyon ng sinabi nila, ngunit ang katahimikan mo ay tanong na hindi nila kayang sagutin. Ang ikatlong technique ay reverse dependency. Kapag iniisip ng mga tao na kailangan kanila, sila ay mag-iingat. Ngunit kapag naniwala silang ikaw ang nangangailangan sa kanila, sila ay magpapabaya. Kaya't minsan, hayaan mong isipin nilang ikaw ang dehado. Kapag naniwala silang hawak kanila, sila mismo ang magpapakita ng tunay nilang motibo. At kapag lumabas na ang lahat ng lihim, saka mo gamitin ang impormasyong iyon bilang sandata. Isang malalim na halimbawa mula sa sikolohiya ng mga relasyon. Kapag laging iniisip ng isang tao na kaya kang saktan, mas nagiging agresibo siya. Ngunit kapag ipinakita mong hindi ka tatakbo kahit saktan ka, nawawala ang thrill. Sa sandaling mawala ang kontrol ng takot, ang manipulator ay nawawalan ng kapangyarihan. Sa mga sandaling iyon, ang pagiging mahina ay nagiging paraan ng pagsira sa ilusyon ng kontrol. Machiavelli ay minsang nagsulat, ang taong hindi kailanman ipinamamalas ang lahat ng kanyang lakas ay mananatiling takot ng mga kalaban. Ang sikreto ay hindi sa pagtago ng lahat, kundi sa pagpapakita ng sapat lang para makalimutan nila kung gaano kakalalim. Ang misteryo ay hindi sa kung ano ang alam mo, kundi sa kung gaano karaming hindi mo pa ipinapakita. Isang eksenang maalala mo, isang leader sa harap ng mga kalaban. Pinagtatawanan siya, tinatawag na mahina, tinatawag na walang tapang. Tahimik siyang nakaupo, pinapakinggan ng lahat. Hanggang sa isang araw, isa-isa silang bumagsak. Hindi dahil lumaban siya, kundi dahil bawat galit na binitawan nila ay ginamit niyang mapa ng kanilang kahinaan. Sa dulo, siya na lang ang nakatayo. Hindi dahil malakas siya, kundi dahil hinayaan niyang maliitin siya. Ang prinsipyong ito ay hindi lang taktika, ito ay mindset. Ang taong marunong magpanggap na mahina ay hindi kailanman nagmamadali. Alam niyang ang oras ay kakampi ng mga marunong maghintay. Sa bawat panahong ginugugol mo sa ipagpapanggap na hindi handa, ikaw ay nagiging mas matatag. At sa araw ng pag-atake, ang mga taong dati mong pinaniwala na kaya kanilang kontrolin ay sila mismo ang magiging daan ng sarili nilang pagbagsak. Kaya tandaan ang ikaapat na batas ni Machiavelli, ang taong nagpapanggap na walang laban ay ang pinakamapanganib sa larangan. Huwag mong sayangin ang enerhiya sa pagpatunay. Hayaan mong ang katahimikan mo ang magtahi ng mga bitag at ang oras ang magpamalas ng tunay mong kakayahan. Dahil sa dulo, ang taong pinakakalmado ay hindi kailanman talunan. Siya ang pinakadelikadong kalaban sa silid. Regraphy mo, huwag kailanman ipakita ang iyong pangangailangan. Ang sikreto ng aura ng kapangyarihan at emosyonal na paghahari ang ikalimang batas ng mga nagiging mentalmente intocable ay ang pinakamasakit para sa mga pusong maramdamin. Ang pangangailangan ay amoy ng kahinaan at sa mundo ng impluwensya, ang amoy na iyon ay nakakahawa. Kapag ipinakita mong kailangan mo ng isang tao, ng kanilang atensyon, pagmamahal o pagkilala, ibinibigay mo sa kanila ang lisensya para diktahan ang emosyon mo. Ang sinumang kayang magpasaya sa iyo ay may kapangyarihan ding saktan ka. Kaya't ang unang hakbang tungo sa tunay na kontrol ay alisin ang enerhiya ng pagmamakaawa at palitan ito ng presensya na hindi kailangang patunayan. Machiavelli ay nagsulat, ang taong laging nangangailangan ay madaling kontrolin. Ang taong kayang mabuhay ng mag-isa ay hindi kailanman mapipilit. Ang prinsipyong ito ay hindi tungkol sa pagiging malamig o walang pakialam. Ito ay tungkol sa balanse. Dahil kapag ang emosyon mo ay nakasandal sa pagkumpirma ng iba, nagiging laruan ka ng kanilang atensyon. Kapag hinayaan mong ang validation ay maging oxygen, mamatay ka sa sandaling bawiin nila ito. Ang mga tunay na makapangyarihan ay laging nagpapakita ng emotional sufficiency.
ang kakayahang manatiling buo kahit walang sinuman. Ang aura nila ay parang apoy na hindi kailangang hipan para manatiling nagniningas. Hindi sila nagsasabing tingnan mo ako dahil alam nilang ang mga mata ay kusa ng titingin sa katahimikang may kumpiyansa. Sa bawat kilos nila may pahiwatig ng pagpipigil at doon nagmumula ang alindog, respeto at takot. Sa psychology, ito ay tinatawag na detachment aura. Kapag hindi mo ipinapakita ang desperasyon, lumalabas ang enerhiya ng kontrol. Ang utak ng tao ay programmed para hangaan ang sinumang hindi naghahabol. Ang hindi mo kayang makuha ay nagiging mas mahalaga. Kaya't kapag pinili mong hindi maghabol, binabago mo ang dynamics ng kapangyarihan. Bigla sila na ang gustong mapansin mo. Isang cinematic na eksena, isang babae ang nakaupo sa bar, kalmado, nakatingin sa baso ng alak. Sa paligid, may mga lalaking nagsasalita, nagtatawa, nagsisikap mapansin. Ngunit hindi siya tumitingin. Sa sandaling magtagpo ang mata nila, may katahimikan. Ang lalaki ay napako, hindi dahil sa ganda niya, kundi dahil hindi niya kailangang mapansin. Ang katahimikan ng hindi nangangailangan ay mas maingay kaysa sa sigaw ng naghahanap ng atensyon. Ang unang teknik para gawing sandata ang hindi pangangailangan ay self-reliant validation. Sa tuwing may nais kang marinig mula sa iba, papuri, kumpirmasyon o pagkilala, ibigay mo muna ito sa sarili mo. Kapag natutunan mong sabihing sapat ako nang hindi naghihintay ng tugon, unti-unting nawawala ang takot mong mawalan ng koneksyon. Ang mga taong hindi mo kailangang patunayan ang sarili ay nagsisimulang makita ang liwanag sa loob mo. At iyon ang hindi nila kayang kunin. Ang pangalawang technique ay controlled availability. Ang presensya mo ay dapat bihira, ngunit matimbang. Huwag mong ibigay ang sarili mo ng buo sa mga taong hindi kayang pahalagahan ito. Ang mga manipulator ay nabubuhay sa predictability. Kapag alam nilang laging nandyan ka, ginagawa kang background ng kanilang mundo. Ngunit kapag nawala ka kahit sandali, nagkakaroon ng puwang. At sa puwang na iyon, nagsisimula silang matakot. Ang takot ng iba na mawala ka ay mas makapangyarihan kaysa sa pagsisikap mong manatili. Ang ikatlong teknik ay selective silence. Sa bawat labanan, sa bawat pagtatalo, huwag mong ibigay ang lahat ng sagot. Kapag alam ng iba na madali kang sumagot, nagiging madali rin kang kontrolin. Ngunit kapag tahimik ka, pinapaisip mo sila. Ang katahimikan ay puwersang naglalaro sa isip ng kalaban. Ang mga salitang hindi mo binibitawan ay nagiging multo sa kanilang utak. Habang sila ay abala sa pag-intindi sa iyo, ikaw ay kalmado sa katahimikan ng iyong sariling kumpiyansa. Isang makasaysayang halimbawa ay si Cleopatra. Alam niyang ang kapangyarihan ng isang reyna ay hindi lamang sa kagandahan o talino, kundi sa kawalan ng pangangailangan. Hindi siya humahabol, siya ang pinaghahabol. Kapag gusto niyang mahulog ang isang pinuno sa kanyang bitag, hindi siya nagsasalita ng madalas. Tahimik siyang nakikinig, ngumingiti at umaalis bago matapos ang pag-uusap. Ang mga kalalakihang iyon ay hindi natutulog sa gabi, iniisip kung bakit siya umalis. Yun ang pinakamabisang anyo ng kontrol kapag ikaw ay nasa isip nila kahit wala ka na. Sa modernong mundo, ito ay parehong prinsipyo sa negosyo, relasyon at impluensya. Ang mga taong needy ay laging ginagamit ng sistema. Ngunit ang mga taong marunong maghintay, marunong manahimik at marunong magpakita ng sapat lang, sila ang mga taong ginagalang. Ang kontrol ay hindi sa dami ng iyong galaw, kundi sa kakayahang pumili kung kailan ka kikilos. Ngunit huwag mong ipagkamali ito sa pagiging malamig. Ang detachment ay hindi kawalan ng puso. Ito ay presensyang hindi humihingi ng kumpirmasyon. Maaari kang magmahal, ngunit hindi kailangang umasa. Maaari kang magbigay, ngunit hindi kailangang magmakaawa.
Kapag natutunan mong magmahal nang hindi nagiging alipin, doon nagiging purong sandata ang puso mo. Ang mga manipulator ay gustong iparamdam sa'yo na kailangan mo sila. Dahil habang iniisip mong utang mo ang kanilang atensyon, sila ay lumalakas. Kaya't baliktarin ang laro. Iparamdam sa kanila na hindi mo kailangan ang kanilang presensya para mabuhay dahil iyon ang katotohanan. Kapag natutunan mong tumayo sa gitna ng kawalan, lahat ng relasyon mo ay magiging pagpili, hindi pangangailangan. Isang psikolohikal na eksena, isang dating magkasintahan. Ang isa ay nananatiling nagme-message gabi-gabi, naghahanap ng reaksyon. Ang isa ay tahimik, hindi nagre-reply, abala sa sariling pag-angat. Sa una, ang tahimik ang iniiwasan, ngunit sa ikatlong gabi, sa ikaapat na linggo, nagbabago ang timpla. Ang dating malakas ang loob ay nagsisimulang magtanong, bakit parang hindi niya ako kailangan? Iyon ang sandaling nagbabago ang enerhiya. Ang dating naghahabol ay ngayon naghihintay. Ang batas na ito ay simple sa salita, ngunit mabigat sa disiplina. Ang taong walang pangangailangan ay hindi kayang kontrolin. Kapag natutunan mong mabuhay sa presensyang hindi umaasa sa papuri, ang respeto ay kusang darating. Hindi mo kailangang ipaglaban ang halaga mo dahil ramdam ng lahat na kahit wala sila buo ka pa rin. Kaya tandaan ang ikalimang batas ni Machiavel, huwag kailanman ipakita ang iyong pangangailangan dahil ang misteryo ng kakayahang mabuhay ng walang sinuman ang siyang tunay na anyo ng kapangyarihan. Kapag kaya mong tumahimik sa gitna ng pangungulila, ngumiti sa gitna ng pagtanggi at magpatuloy sa gitna ng pagkawala, ikaw ay naging higit pa sa matatag. Ikaw ay naging alamat ng disiplina. Regra 6. Lumikha ng misteryo ang enerhiyang nagpapakalma. Sa iba at nagpapasunod sa iyo nang hindi nila namamalayan, ang ika-6 na batas ng mga utak na hindi kayang galawin ay ito. Ang taong hindi lubos na maunawaan ay laging pinakakatakutan at pinakakainggitan. Sa sandaling maramdaman ng mundo na wala silang ganap na alam tungkol sa iyo, nagsisimula silang magtanong, magtaka at sa huli, magbigay ng respeto. Ang misteryo ay hindi lamang pagtatago ng impormasyon. Ito ay sining ng pagpapanatiling buhay ng pagdududa. Sa bawat hindi mo sinasabi, sa bawat hindi mo ginagawa, ikaw ay nagiging palaisipan at ang mga palaisipan ay hindi sinasalungat, kundi sinusubukang unawain. Si Machiavel ay minsang nagsulat, ang hari na lubos na mauunawaan ay mabilis mawawalan ng takot. Kapag nakita ng mga tao ang bawat galaw mo, nasusukat nila ang kapangyarihan mo. Ngunit kapag hindi nila alam kung kailan ka kikilos, sila ay nananatiling tahimik, nagmamasid at nag-iingat. Iyan ang epekto ng misteryo. Naglalabas ito ng aura ng hindi mahawakan, ng enerhiyang hindi pwedeng basta galawin. At sa sandaling maramdaman nila yon, kahit wala kang sinasabi, sinusunod ka nila. Isang cinematic na eksena, isang lalaking nakasuot ng itim na coat ang lumalakad sa gitna ng maingay na silid. Lahat ay nag-uusap, nagtatawanan, nag-aaway. Ngunit sa sandaling pumasok siya, tumahimik ang lahat. Hindi dahil sumigaw siya, kundi dahil ang presensya niya ay parang dilim na nagpaparamdam ng autoridad. Hindi nila alam kung sino siya, ngunit alam nilang may kapangyarihan. Iyon ang misteryo, isang tahimik na puwersang hindi mo kailangang ipaliwanag dahil ramdam ng lahat. Ang unang prinsipyo ng misteryo ay limitadong presensya. Ang mga taong laging nandyan ay nagiging normal. Ang mga taong madalang lumabas ay nagiging simbolo. Kapag ikaw ay palaging nagsasalita, nasasanay na ang mga tao sa boses mo. Ngunit kapag pinipili mong manahimik, bawat salita mo ay nagiging utos. Ang misteryo ay hindi tungkol sa dami ng ginagawa mo, kundi sa kakayahang kontrolin kung
Kailan ka lalabas? Ang pangalawang teknik ay ambiguous energy. Sa psychology, ito ang sining ng pagpapadala ng halo-halong signal, hindi upang lituhin, kundi upang pukawin ang interes. Sa halip na ipakita kung galit ka o masaya, tahimik ka lang. Ang isip ng tao ay programmed na gustong magpaliwanag ng mga hindi malinaw. Kapag hindi nila alam kung ano ang nararamdaman mo, hindi ka nila makalimutan. Dahil sa bawat hindi mo sinasabi, sila mismo ang bumubuo ng kwento mo sa isip nila. Tandaan, ang misteryo ay hindi tungkol sa pagpapanggap. Ito ay tungkol sa pagpili ng pacing. Kapag sinabing lahat ng sikreto mo, wala ka nang mahahawakan. Ngunit kapag pinili mong magbukas ng kaunti, sapat para pukawin ang curiosity, nagiging droga ang presensya mo. Ang mga tao ay magiging addict sa pagtuklas sa'yo. Iyan ang ginagamit ng mga dakilang leader, ng mga artista, ng mga strategist. Hindi nila kailangang ipaliwanag ang lahat. Alam nila na sa panahon ng oversharing, ang hindi mo sinasabi ang nagiging pinakamakapangyarihang sandata. Isang halimbawa, si Cleopatra ang reyna ng mga emperador. Ang lakas niya ay hindi sa ganda, kundi sa misteryo. Sa bawat sandaling kasama siya ng isang lalaki, pinaparamdam niyang parang alam siya nito, ngunit palaging may isang bahagi ng kanya na hindi kayang maabot. Kapag akala nila ay nauunawaan na nila siya, bigla siyang magbabago ng tono, ng titig, ng kilos. Sa bawat sandaling iyon, nagiging palaisipan siya. At habang sinusubukan nilang unawain, siya naman ay nakokontrol ang bawat emosyon nila. Ang ikatlong teknik ay intentional silence. Kapag may gustong sagutin, minsan ang hindi pagsagot ang pinakamalakas na tugon. Ang mga taong hindi marunong tiisin ang katahimikan ay laging nagmamadaling magpaliwanag, magbigay, magpakita. Ngunit ang mga hari ng misteryo ay nananatiling kalmado. Ang katahimikan ay hindi kakulangan ng salita. Ito ay pader ng kapangyarihan na hindi nila kayang basagin. Sa tuwing tahimik ka, ang isip ng iba ay nag-iingay. At habang abala sila sa pag-iisip, ikaw ay nananatiling kontrolado, isang makabagbag damdaming halimbawa sa modernong panahon. Ang mga negosyanteng hindi kailanman ipinapakita ang bawat plano. Habang ang iba ay abala sa pag-anunsyo, sila ay tahimik, gumagalaw, nagbubuo. Kapag lumabas na ang resulta, parang biglang lumitaw sa kawalan. Ang mga kalaban ay nagtataka, paano niya nagawa iyon? Hindi nila alam dahil hindi nila kailanman nakita ang proseso. Iyon ang kapangyarihan ng mga taong misteryoso. Sila ay parang ulap, nakikita pero hindi mahawakan. Sa mga relasyon, ang misteryo ay ang lihim ng pagkahumaling. Ang taong laging nagpapaliwanag ng nararamdaman niya ay nawawala ang alindog. Ngunit ang taong marunong magpigil na hindi agad nagbubukas ay nagiging palaisipan. Kapag hindi mo ibinubunyag ang lahat, binibigyan mo ng espasyo ang imahinasyon ng iba. At ang imahinasyon ay mas mapanganib kaysa katotohanan. Ang taong iniisip kung sino ka talaga ay hindi kailanman titigil sa pag-isip sa'yo. Ngunit tandaan, may manipis na linya sa pagitan ng misteryo at pagkalayo. Ang misteryo ay hindi kawalan ng koneksyon. Ito ay koneksyong pinapanatiling buhay sa pamamagitan ng pag-asa. Kapag sobrang layo mo, nawawala ang interes. Ngunit kapag sobrang lapit mo, nawawala ang pang-akit. Ang sining ay nasa pagitan, sapat na distansya para magtaka, sapat na init para manatili. Machiavelli ay nagsabi, ang taong mahirap unawain ay hindi kailanman pinaplano ng iba. Sa larangan ng kapangyarihan, kapag alam ng mundo kung ano ang gagawin mo, ginagalaw nila ang lupa bago ka makapunta roon. Ngunit kapag hindi nila alam ang susunod mong hakbang, hindi sila makakilos. Ang misteryo ay naglalagay ng mundo sa estado ng pag-aalinlangan. At habang sila ay nagdadalawang isip, ikaw ay umaabante ng walang hadlang. Isang eksena sa huling bahagi, isang pinuno sa harap ng kanyang mga kalaban. Tahimik siya, nakatingin lang, walang paliwanag.
Ang mga kalaban ay kinakabahan, nagsasalita, nag-aalok ng mga dahilan, ngunit hindi siya nagsasalita. Hanggang sa dulo, sabihin niya lang ang tatlong salita, at sapat na iyon para sundin siya ng lahat. Ang bawat salita ay nagiging bala. Dahil bago niya ito binigkas, binigyan niya ito ng halaga. Ang misteryo ay sining ng emotional control. Kapag alam ng iba na wala silang kompletong impormasyon, sila ay nagiging mas maingat, mas sumusunod, mas nag-a-adjust sa'yo. Sa larong ito, hindi mo kailangang maging pinakamalakas o pinakamatalino. Kailangan mo lang maging hindi ganap na nababasa. Dahil ang taong hindi maunawaan ay laging kinatatakutan at ang takot ay laging nagiging paggalang. Kaya tandaan ang ika-6 na batas ni Machiavel. Ang misteryo ay hindi pagtatago. Ito ay sining ng tamang paglabas. Piliin mong huwag ipakita lahat. Hayaang magtanong ang iba. At sa bawat tanong na hindi mo sinasagot, nagiging mas matatag ang iyong presensya. Dahil sa dulo, ang taong marunong magpigil ay hindi kailanman mawawala sa isip ng mundo. Siya ang puwersang tahimik, ngunit hindi kailanman nakakalimutan. Regra 7, huwag makipaglaban sa bawat labanan. Ang sining ng estratehikong pagkatalo para sa walang hanggang tagumpay. Ang ika-7 batas ng mga utak na hindi kayang galawin ay marahas sa ego, ngunit banal sa katalinuhan. Hindi lahat ng laban ay kailangang labanan. Ang mga mahihinang tao ay nakikipagtalo sa bawat insulto, lumalaban sa bawat galit, sumasagot sa bawat hamon, at sa huli, nauubos sila bago pa man magsimula ang totoong digmaan. Ang mga matatag sa kabilang banda ay parang mga maestro ng chess. Hindi sila naaakit sa bawat galaw ng kalaban dahil alam nilang hindi lahat ng pyesa ay mahalagang ipagtanggol. Ang disiplina ay hindi sa panalo, kundi sa pagpili kung kailan dapat manalo. Si Machiavel ay nagsulat sa O Prinsipe, ang hari ay hindi dapat gumalaw sa bawat emosyon. Ang bawat kilos ay dapat nakabase sa pangmatagalang estratehiya. Ang mga taong hindi pa nagmamature sa larangan ng kapangyarihan ay nagugutom sa panandaliang hustisya. Gusto nilang patunayan na sila ay tama. Gusto nilang makuha ang huling salita. Gusto nilang manalo sa maliliit na argumento. Ngunit habang sila ay abala sa maliit na digmaan, ang mga totoong hari ay nagtatayo ng imperyo, isang cinematic na eksena, 2 general sa gitna ng giyera. Ang isa ay galit, nag-utos ng pagsugod kahit pagod ang mga sundalo. Ang isa ay tahimik, pinili ang pag-atras. Ang mga tao ay nagreklamo, duwag siya. Ngunit sa susunod na buwan, bumalik ang tahimik na general na iyon. May bagong estratehiya at winasak ang kalaban sa isang galaw. Ang una ay nanalo sa laban, ngunit natalo sa digmaan. Ang pangalawa ay natalo sa sandali, ngunit naghari sa kasaysayan. Ang unang prinsipyo ng batas na ito ay emotional economy. Kailangan mong tanungin ang sarili mo bago tumugon, makakatulong ba ito sa pangmatagalang plano ko? Kung hindi, huwag mo nang aksayahin ang enerhiya. Ang bawat argumento, bawat away, bawat patunayan ay may kabayaran. At ang kabayaran ay hindi oras, kundi focus. Kapag nasanay kang ipaglaban ang bawat maliit na bagay, nawawala sa iyo ang kakayahang makakita ng malalaking pattern. Ang isip na abala sa mga maliliit na laban ay hindi na nakakaintindi ng digmaan. Ang pangalawang teknik ay strategic retreat. Sa psychology, tinatawag itong tactical withdrawal. Hindi ito pagtakas, kundi pagkalkula. Ang taong marunong umatras ay hindi sumusuko. Nagre-reset lang ng posisyon. Kapag nakita mong ang laban ay hindi sayo, o ang taong kaharap mo ay sarado ang isip, ang pinakamatalinong desisyon ay hindi ipilit. Hindi mo kailangang sirain ng pader ng hindi makikinig. Kailangan mo lang maghintay hanggang siya mismo ang magbukas ng pinto. Isang halimbawa, si Sun Tzu sa The Art of War ay nagsabi,
Ang pinakamagaling na general ay ang nananalo ng hindi nakikipaglaban. Ang prinsipyong ito ang ginamit ng mga pinunong tulad ni Cleopatra at Julius Caesar. Si Cleopatra, sa halip na makipagbangayan sa mga kalaban, ginamit ang tiyempo, alindog at emosyon. Hindi siya lumaban ng direkta, ngunit lahat ng kalalakihan sa paligid niya ay nagbagsak ng espada. Si Cesar naman, kapag alam niyang hindi pa handa ang tropa, umatras. Kapag handa na, isang galaw lang, tapos ang lahat. Ang ikatlong teknik ay perception redirection. Minsan, ang pinakamalakas mong sandata ay hayaan mong isipin ng iba na nanalo sila. Kapag hinayaan mong manalo ang kaaway sa maliit na bagay, hindi sila mag-iingat sa susunod. Iyan ang sining ng mga strategist. Give them the illusion of victory. Kapag inakala nilang sila ang may kontrol, nagiging kampante sila at doon mo sila sinisira. Machiavel ay nagsulat, ang taong nananalo sa madali ang laban ay laging nagiging biktima ng susunod na ambush. Isang eksenang tumatama sa puso. Isipin mong nasa harap ka ng taong gusto kang galitin. Ginagawa niya ang lahat para makita kang bumigay. Insulto, pang-aasar, pang-aapi. Ngunit tahimik ka lang. Hindi ka tumugon. Hindi dahil duwag ka, kundi dahil alam mong hindi siya karapat-dapat sa enerhiya mo. Sa loob mo may apoy. Ngunit ang apoy na iyon ay pinipigilan mo, iniipon para gamitin sa tamang laban. Sa sandaling iyon, hindi mo siya pinatawad, nilampasan mo siya. Ang ikaapat na teknik ay asymmetric patience. Sa digmaan ng mga isip, ang pasensya ay baril na walang naririnig. Ang taong marunong maghintay ng tamang tiyempo ay hindi kailanman nauubusan ng bala. Ang mga impulsibong kalaban ay laging mauuna, ngunit dahil sa pagmamadali nila, mauubusan sila ng direksyon. Kapag tahimik ka, pinapabayaan mo silang pag-uri ng sarili nila. At kapag pagod na sila, saka ka tatama, hindi dahil gusto mo, kundi dahil sigurado ka. Ang mga taong matatag sa isip ay marunong tanggapin na ang pagkatalo ay bahagi ng estratehiya. Kapag natalo ka, huwag kang magpaliwanag, pag-aralan mo. Kapag nainsulto ka, huwag kang gumanti, obserbahan mo. Ang bawat pagkatalo ay impormasyon, ang bawat kabiguan ay mapa ng kalaban. Ang taong marunong matalo ng tahimik ay laging bumabalik ng mas matalim. Sa modernong buhay, ito ang parehong prinsipyo na ginagamit sa negosyo, politika at relasyon. Kapag may taong naglaro ng emosyonal na laro sa iyo, huwag kang sumabay. Huwag mong ipaglaban ang iyong pride, ipaglaban mo ang iyong disiplina. Kapag hindi ka tumugon, ikaw ang nagdidikta ng tempo. Ang taong may kontrol sa ritmo ng emosyon ay siyang may hawak ng laban. Ngunit tandaan, ang sining ng hindi paglaban ay hindi pagiging mahina. Ang mga taong tumatangging makipagbangayan ay hindi duwag. Sila ang mga nakakaintindi na ang tunay na digmaan ay hindi sa labas, kundi sa loob. Ang kalaban na kailangan mong talunin ay hindi ang sumisigaw sa iyo, kundi ang sarili mong boses na gustong lumaban agad. Isang psikolohikal na halimbawa sa mga interrogation, ang mga sinasakdal na hindi sumasagot agad ay laging pinakakinatatakutan ng mga investigador. Bakit? Dahil hindi mo alam kung ano ang iniisip nila. Ang katahimikan ay nagbubuo ng tensyon at sa tensyon nawawala ang kontrol ng kalaban. Kaya't sa tuwing gustong-gusto mo ng lumaban, tandaan, minsan ang pinakamatinding pahayag ay ang hindi paggalaw. Sa dulo, ito ang ikapitong batas ni Machiavel. Ang taong pumipili ng laban ay laging nananalo sa dulo. Kapag natutunan mong ipagpaliban ang iyong pride para sa mas malaking tagumpay, ikaw ay lumalabas na hindi lang matalino, kundi mapanganib, sapagkat habang ang iba ay abala sa
pagpapakita ng lakas, ikaw ay nagtatago ng oras, lakas at tiyempo, at sa oras na kumilos ka, hindi na laban ang mangyayari, kundi kapalaran, kaya't sa susunod na may magtangkang galitin ka, insultuhin ka, o hikayatin kang lumaban, huminga ka, huwag mong sayangin ang enerhiya sa laban na walang premyo. Dahil sa mundo ng mga Machiavellicos, ang tunay na panalo ay hindi sa kung sino ang sumigaw ng una, kundi sa kung sino ang nanatiling tahimik hanggang sa lahat ay napagod, at siya lang ang natitirang nakangiti. Ang paglalakbay sa 7 batas na ito ay hindi isang simpleng aralin sa pilosopiya ni Machiavel. Ito ay isang ritual ng pagbabagong loob. Sa bawat hakbang, natutunan mong unti-unting patayin ang kahinaan na umaalipin sa karamihan. Ang sobrang reaksyon, ang labis na pagpapaliwanag, ang takot mawalan, at ang pangangailangang patunayan ng sarili. Ang bawat batas ay parang bato sa pundasyon ng isang kuta, at kapag nakumpleto mo ito, nagiging imposible ng pasukin ng sinuman ng iyong isip. Hindi mo na kailangan ng sandata dahil ang iyong presensya pa lang ay nagiging taktika. Ang mga taong sumusubok, kontrolin ka ay mauubos sa pagtatangka dahil wala na silang makitang pinto sa loob ng iyong katahimikan. Ang unang mga aralin ay nagturo sa iyo ng kontrol, kung paano pigilan ang sariling emosyon, kung paano itago ang iyong intensyon, at kung paano gamitin ang maling akala ng iba bilang sandata. Ang sumunod na mga batas ay nagturo ng mas mataas na sining kung paano pigilan ang sarili mong pangangailangan, kung paano lumikha ng misteryo at kung paano pumili ng tamang laban. Sa huli, nauunawaan mong ang kapangyarihan ay hindi kailanman sumisigaw. Ito ay humihinga ng malalim, tahimik at sinasabi sa mundo, hindi mo ako kailangang marinig para maramdaman. Ang mga utak na ganito ay hindi kailanman nagmamadali dahil alam nilang ang oras ay kumikilos sa panig ng mga taong kayang maghintay. Tingnan ang mga hari, mga emperador at mga reyna ng kasaysayan, lahat sila ay nagtagumpay hindi dahil sila ang pinakamabagsik kundi dahil sila ang pinakakontrolado. Si Cleopatra ay hindi kailanman naghabol ng atensyon ngunit lahat ay nahulog sa kanya. Si Julius Caesar ay marunong umatras bago sumugod at sa bawat pag-atras niya may tagumpay na naghihintay. Si Machiavel mismo ay naupo sa anino ng kapangyarihan. Hindi kailanman naging hari, ngunit siya ang nagturo kung paano mag-isip ang mga hari. Ang lahat ng ito ay nagpapatunay, ang tunay na impluwensya ay hindi sa kamay na may espada, kundi sa isip na marunong pumili kung kailan ito bubunutin. Ngayon, nasa iyo na ang kaalaman, ngunit tandaan, ang karunungan na ito ay walang saysay kung hindi mo ito isasagawa sa katahimikan ng araw-araw na buhay. Ang bawat sandaling may nagtangkang galitin ka, isipin mo si Machiavel. Ang bawat oras na gusto mong ipaliwanag ang sarili, isipin mo ang reyna na hindi kailangang magsalita. At sa bawat laban na gusto mong patunayan na ikaw ang tama, at tanungin mo ang sarili mo, makakatulong ba ito sa imperyong binubuo ko o sinisira ko lang ito para sa sandaling ginhawa? Ang taong marunong magsakripisyo ng maliit na panalo para sa mas malaking tagumpay ay hindi tao, siya ay estratehiya na nagkatawang tao. Kaya't bago mo isara ang video na ito, huminto ka sandali, huminga. Pakinggan ang katahimikan sa loob mo. Dahil doon, sa pagitan ng dalawang tibok ng puso, naroon ang tunay na kapangyarihan, ang isip na hindi tumatalon sa bawat emosyon, hindi tumatakbo sa bawat ingay, at hindi kailanman bumababa sa antas ng kaguluhan. Kung maisasakatuparan mo ito, hindi mo na kailangang habulin ang respeto. Darating ito, dahan-dahan, tulad ng liwanag sa umaga, sapagkat ang mga taong may kontrol sa sarili ay laging nagiging hari ng kanilang mundo. Ito ang huling leksyon ni Machiavel. Ang isip na hindi kayang galawin ay ang tanging isip na kayang maghari ng walang sandata.
Huwag mong sayangin sa ingay ang kapangyarihang iyong itinanim. Manatili sa katahimikan, mag-isip sa anino, at hayaang ang mundo ang unang kumilos dahil sa dulo ang mga hari ay hindi kailangang magpaliwanag. Sapat na ang isang titig, isang hakbang, isang katahimikan, at ang lahat ng nasa paligid nila ay lumalakad sa ritmo ng kanilang disiplina.